Maraming OFW ang walang TIN number o kaya nakalimutan yung TIN number. Para dun sa mga wala pang TIN number, hanapin nyo na lang yung mga video sa iba. Okay, magpo-focus ako sa mga nakalimutan ng TIN number. Umpisa na natin. May limitations kasi kung wala kang TIN number or nakalimutan mo yung TIN number mo. So, ito yung mga yun. Pag-open ng savings account. So, hindi ka makapag-stock market. Ito kasi importante to, yung pag-invest. Although yung page ko is lagi yung pinapromote na mag-ipon, pero dapat talaga maliban doon is nag-stock market ka din. Pero pagdating sa stock market, dapat pag-aralan mo na maigi. Mas maganda ako mag-focus ka sa long-term investment, tapos dividend investing. Then, yung pagkuha ng insurance, pag-update ng government records, and ito pa isa, pag-apply ng loan or housing programs. Okay, so diretso na tayo sa kung paano ma-recover ang TIN number natin. Okay, buksan mo muna yung Google Chrome app. Tapos, pupuntahan mo yung website na to, oros.dir.gov.ph/home. Tapos, itap mo lang yung TIN inquiry. Tapos, ito yung mga ihanda natin. Yung personal information natin. Tapos, i-highlight ko dito na kailangan natin makapag-provide ng valid ID o kaya passport. At saka picture or selfie kasama ang valid ID. Tap lang natin proceed. Okay, so ilagay lang natin dito yung email address natin. Tapos, itap mo yung I'm not a robot. Tapos, sundin mo lang yung verification dyan. Then, lagyan na natin yung non-check yung dalawang box dito. Pag okay na, tap na natin yung confirm sa ilalim. Tapos yan, minimize mo na muna yung Google Chrome. Buksan mo yung Gmail app mo. May matatanggap kang email from Oros. Ganito yung itsura. Ika-copy natin yung bliner ko dito. Ayan. I-copy mo. Tapos, balik ka dun sa Google Chrome app. I-paste mo ngayon. Puntahan na natin yung website na to. Tapos yan, ganito yung itsura. So, ito na yung mga fill out pa natin. First name, middle name, last name, suffix kung meron. Piliin mo NA kung wala. May, gender, birth date, civil status. Then, tap na natin yung continue dito. Tapos, address naman. Umpisahan natin dito sa bandang taas. Itap mo lang yan. Tapos, piliin mo na yung city. Tapos, barangay. Tapos, dito yung town. Tapos, kung wala kang mapili dyan, type mo lang N/A. And, basta kung wala kang mailagay dyan, kung wala naman unit or room, kung hindi ka naman parte ng building, ilagay mo to, N/A. Yan, kung wala ka naman sa building, ito ulit i-type mo dito, N/A. Kasi usually naman, yung mga home address natin is nag-uumpisa sa lot number or house number. Tapos street, subdivision, barangay, so yung ganon. So, pag nakompleto mo na, tap na natin yung continue. Okay, next naman is ito. Mag-attach tayo ng valid ID o kaya passport. Kung passport yung ipapakita mo, gagawa ka ng several picture. Kukunan mo yung front page ng yung information page ng passport mo. Tapos, pipicturean mo din yung huling entry at saka departure ng passport mo. Okay? Pagsasamahin mo yung into PDF at saka mo i-attach dito. Yan, mas marirecommend ko pa rin na valid ID na lang yung gamitin mo. Like yung digital national ID or yung physical national ID or kahit anong primary ID na pwede dito. Next. Attach. Okay, selfie kasama ang valid ID. Kung digital national ID yung gagamitin mo, so ilipat mo mag-screenshot ka muna ng digital national ID mo, then ilipat mo sa isa mong pang phone para pag nag-selfie ka, kasama mo ng ganyan. Tapos yan, summary na lang. Double check mo lahat ng mga nilagay mo kung tama ang spelling, pati yung format, especially yung home address. Pag okay na, ayun, siguro within 2 to 4 banking days, is magre-reply na sa yung BIR kasama ang TIN number mo.